Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga. Nagsalita. Itong si Israelito Torion. Uy, by the way, lahat ng mga nahawakan ni, ni Torion nakukulong, no? Si Alice Go. Parang feeling ko hinawakan niya ni Israelito Torion, no? Si Alice Go, si Sheila Go, sino pa? Si Digong, si Kibuloy. Tapos, I think ngayon si Bato de la Rosa. So, well, maganda. May pattern na eh. Pag ikaw ay hawak ni Israelito Torion, asahan mong makukulong ka na. So, itong si Bato de la Rosa, alam naman nating nagtatago. Pero humingi siya ngayon ng due process. Talaga lang ba to humingi ng due process itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Like, mapapasabi na lang kami ng tibay mo. Kamustahin naman natin yung mga pinatay ninyo during the War on Drugs campaign, Oplan Tokhang, AJK, ni former President Duterte. Nagkaroon ba kayo ng due process ng mga panahong iyon? Diba? Tapos ngayon, bigla-bigla mong sasabihin na kailangan nyo ng due process. Kailangan nyo ng malinaw na batayan or hinihintay nyo ang malinaw na guidelines kapag isusuko itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. At kahit alam pa naman natin na mayroong malinaw na guidelines, alam naman namin na hindi ka susuko, Senator Ronald Bato. Kasi ngayon pa lamang eh. Diba na hindi pa nga klarado yung warrant of arrest ng International Criminal Court. Abay, nagtatago ka na. So, dito pa lang sa part na to, medyo malabo na asahan namin na kapag nandiyan na yung warrant of arrest, abay, susuko ka or sasama ka. Dahil alam namin na ngayon pa lang, nagtatago ka na. So, basically, meaning to say, abay, itong si Senator Ronald Bato de la Rosa ay hindi talaga magpapakita. Siguro hanggang sa dulo ng kanyang hininga, hindi siya magpapahuli. Pero ito yung nakakapagtaka. Paano nagkakaroon ng information itong si Israelito Torion sa mga eksenang ganap? Dito nga po kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kung hindi sila nagkakausap. Tapos ang pinapalusot ni Torion, abay kinakausap niya daw yung pamilya niya. Sure ka ba na pamilya ni Bato ang kinakausap mo? Or baka si Bato de la Rosa at gumagawa lang kayo ng legal remedy or legal strategy para matakasan ninyo itong inyong pagkakasala. Alright, sige. Panoodin natin itong balitang to. Nanindigan ng kampo ni Senator de la Rosa na dapat maliwanag ng gobyerno legal na proseso kung isusuko man siya sa ICC. Kung ano yung ginawa kay Digong, yun din yung gagawin kay Bato. Una sa lahat, nasa na nga ba si Senator de la Rosa? Yan din ang tanong ng marami sa atin, Jiggy, nasa na nga ba si Senator Bato de la Rosa? Pero ayon sa kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion, naniniwala siyang nandito lang sa Pilipinas ang senador. Pero nandito sa Pilipinas kasi alam mo, tinatago mo. Ganun ba? Tanong lang po. Nindigan siya na hindi niya nakakausap ang kanyang kliyente at ang tanging nakakausap daw niya ay ang pamilya ni Senator Bato de la Rosa. Bago naman yan, sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na naniniwala silang nasa Pampanga lang ni Senator Bato, bagay na inalmahal ni Attorney Torion. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ginawa naman yun para mabulabog si Senator Bato at mag-move kaagad at mamonitor na nila. Ang tawag namin yan, bluff. Jiggy, maging ang PNP, no, sinasabing wala silang impormasyon kung nasaan o kahit anong sighting kay Senator Bato de la Rosa. Nakausap ko rin Senate President Tito Soto, natanong ko siya at ayon sa kanya, wala pa rin daw silang komunikasyon ni Senator Bato hanggang ngayon. Ito ngayon nakakapagtaka pag ordinaryong Pilipino, diba? Pag hindi ka pumasok ng 3 araw, awol ka na, minsan tanggal ka pa sa trabaho. Tapos itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, almost 1 month nang nagtatago, tuloy-tuloy yung sweldo. Diba? So parang napaka-unfair naman nun para sa aming mga ordinaryong Pilipino at insulto yung advice na ginawa ni Robin Padilla na kung saan sinasabi niya na wag daw susuko sa mga banyaga. Parang gumagawa ng drama na banyaga versus Pilipino. Yan yung isinusulong nilang narrative ngayon. Diba na wag kang susuko sa banyaga. Diba? Dito ka lang sa Pilipinas. Alam niyo ang gulo din minsan Sabi naman ni Harry Roque noon, ayaw niya umuwi sa bansang Pilipinas kasi walang maayos na justice system. Pero gusto nilang pauwiin si Digong para isettle dito yung kaso sa bansang Pilipinas. Di ba? Ang gulo nila. Ngayon, ito naman si Bato de la Rosa, ayaw nilang pasukuin sa banyaga. Pero kay Harry Roque, hindi daw siya uuwi kasi magulo daw yung justice system ng bansang Pilipinas. Ano ba talaga? Di ba? Continue.
wala rin daw paalam kung siya ba ay leave na o absent na hanggang sa end of the year. Alam nga natin, hindi na siya nagpakita simula nung mag-resume ang session noong November 11. At tinanong ko rin Senate President Tito Soto kung paano kung mag-surface si Senator Bato at piliin na magkubgob o magtago sa loob ng Senate building. Dahil alam natin, hindi pwede ang kahit anong arrest kapag ang senador ay nasa loob ng Senate premises. Bagay na hindi na sinagot ni Senate President Soto. Jiggy? At mayan, kung hindi nakakausap ni Attorney Torion, si Senator De La Rosa, paano nila pinag-uusapan yung magiging legal strategy nila? Yun nga. Ang gusto ngayon, Jiggy, ng kampo ni Senator Bato de la Rosa, magkaroon ng clear-cut guidelines mula sa pamahalaan, gayon din sa Korte Suprema, paano ba yung proseso ng pag-implement ng ICC warrant. Ano? Gusto rin daw malaman ni Senator Bato kung ano yung kanyang mga karapatan sa ilalim ng ating batas. So ano ba yung batas na yan? Yan yung Republic Act 9851 o yung Philippine International Humanitarian Law. Ano? Wala kasi yung IRR, kumbaga walang paliwanag kung paano ba ini-implement yung pag-surrender o pagsuko sa isang Pilipino papunta sa isang foreign entity gaya nga ng ICC. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Atty. Torion. Presumably, yes, if the judicial processes would be clarified as to what would be his rights if he would be surrendered. Wait, as if mga minamahal kapag nabigyan ng guidelines itong sila kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa, wala din naman tayong assurance 'di ba, na susuko itong si Bato. Wala tayong assurance. Nilinaw din ng DOJ, Jiggy, na hindi na kailangan ng IRR dahil nga self-executing daw yung batas na yan. Kung matatandaan natin, Jiggy, yung batas na yan, yung International Humanitarian Law na yan, ang naging basihan din ng pag-aresto at pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw din ng DOJ, Jiggy, na hanggang ngayon, wala silang natatanggap na warrant of arrest mula sa ICC para kay Senator Bato de la Rosa. Jiggy. At meron bang... Yan ang yung problema, wala pang hawakan of arrest, nagtatago na itong si Senator Bato de la Rosa. So, 'di ba, ang mga minamahal. So, kawawa at the end of the day yung mga Pilipino dito. Kasi kapag wala silang kakayahan, yung ganitong style na ginagawa ni Bato de la Rosa, 'di ba wala silang skip 'Di ba kapag ordinary yung mamamayang Pilipino? Tsaka ito yung nakakainis. Masama na nga yung 'di ba, senador siya, dapat maging role model siya. Pero ano yung ginagawa niya, siya pa yung nangunguna sa katarantaduhan. Tama ba yun? Kaya dapat isulong natin, natulungan natin yung mga AJK victim families. 'Di ba? Kaya dapat itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, kapag may narinig kayo, nalaman kayo, pagbigay niyo alam sa sumbong sa Pangulo. 'Di ba? Para nang naaksyonan kung nandito pa sa bansang Pilipinas, itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. So, I think, gumagawa lang ng ingay ngayon itong kampo ni Israelito Torion para ilihis yung mga issue, 'di ba, na dapat tinatalakay natin ngayon. Alright, kayo ano yung masasabi ninyo? It's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.